tayo sa Inapuyan Restaurant kung saan nakalocate sa Pateros. At ngayon, naalamin natin kung ano nga ba ang nasa likod at masasarap na pagkain na ito. Bago yan, ako nga pala si Rica C. Nunez. At ako naman si Juliana Rose de Villa. Halika na at subukan. Let's go! At ngayon po ay kasama na po namin si Sir Joel. Sir Joel, pwede po ba namin malaman kung ano po yung information and background po ng mga resto niya and yung full name po ninyo? Good afternoon. I'm Joel Oriola. I'm one of the owners of Inapuyan. Kasama ko rito ay yung talaga main partners ko, si Chito Benaventura, si Jonathan Salvador, at si Janina Montenegro. Well, Inapuyan actually started mga 2005 sa Candon yun, Ilocos. But basically, dito sa Pateros, magpo 4 years pa lang kami. Meron lang po kaming mga katanungan po tungkol po sa business niyo. Ang unang katanungan, when did you start the business? Sa Pateros, 4 years ago lang pa lang to. Actually, magpo 4 years pa lang kami. So, kasi dito ako ka-partners. But yung sa Candon, mga 2005 na siya nag-start. So, kami rito sa Pateros, nag-start kami mga 2000, after pandemic, 2002, 2001, ganyan. Okay, next question po. Why did you choose this kind of business? Actually, yung partner ko, si Jonathan Salvador, sa kanya talaga yung original nung Candon sa Ilocos. So, nandun kasi yung passion niya sa food, tapos yung pagluluto, and basically yung sharing yung mga niluluto niya sa lahat ng tao. Doon siya masaya. And then, ako naman as a partner, basically I'm more of the management side. But yung lahat ng concept and everything, si Jonathan Salvador talaga. So kami magbubarkada kasi kami, and then we just collaborate. Nag-collab lang po kayo. Kaya kami nakabuo ng ganito. Third question, what are the challenges that you face in the early stages of your business? In every business naman, lagi naman nangyayari yan. The financial, siyempre ang unang-una talagang magiging challenge sa isang business yung financial side. Yes. So dapat maging prepared ka talaga. Kaya kami nag-pool ng apat kami ng resources, nag-share kami para mabuo namin itong Inapuyan. And basically, especially after pandemic yun, di ba? Yes po. So, mahirap yung pera. So, nagbuo kami para magkaroon ng pansimula uli after the pandemic. And then, doon namin nasimulan yung Pateros. Pangatlong branch after ng Candon, Ang dami na po pala. Pasig, First bench po sa... Candon, Ilocos. Yung second bench naman. Yung Pasig sa may Mercedes Avenue. Pangatlong branch na po pala to. Pangatlo na to. Ang dami na po pala. And then, next is syempre yung operation. Kapag yung nagsisimula ka, syempre you have to dwell talaga sa mga difficulties, challenges, operation, especially dun sa training ng tao, pagkuha ng tao, diba? So, and isa pa, ang goal kasi talaga namin is to help. Yes. Hindi lang yung basta, kung may mga, like mga tao sa Ilocos, kasi Ilocos yung namin. Yes po. So, kung makapagbigay kami ng work, diba? Yun yung
una yung mga naging challenge namin yung mag-recruit ng mga waiters, mga chef, pag-train, everything. And then next is, syempre, pag sumabak sa restaurant, hindi yan Jollibee, hindi yan McDonald's. So marami siyang competition, di ba? Kaya hindi kami pumwesto sa mga malls, hindi kami pumwesto sa mga BGC. Kasi nagkasapawan. Oo. Kaya kami nag-decide na pumunta rito sa Pateros kasi alam namin wala kaming kalaban. Yes. That's number 3 na challenge na pwede kong sabihin yung competition. Kasi okay yung restaurant mo, pero pag pinatay ka ng kalaban, hindi ka handa doon. Yeah. At least dito, from the feedback ng mga customers, ang sinasabi nila, salamat, hindi na kami pwedeng hindi na kailangan lumayo. Hindi na lumayo. Especially kasi yung mga people of Pateros, gusto nila dito lang talaga mga pupunta. Hindi, nakikita sila rito na parang nasa bahay lang sila. Yun yung pinagmamalaki namin. Kasi dito, hindi nyo kailangan magbihis, para lang kumain. Dito, pag dumating, makita yung mga customer namin. Pag may pamilya, pumupunta sila dito. Kung nakapambahay, okay lang. Okay lang. Kasi nga bahay talaga yun. So, may freedom. Medyo masaya sila dito kasi wala silang tinitignan na baka hindi tayo papasukin dyan, baka kailangan. Parang hindi sila nahihiya. Hindi sila nahihiya. Next question. What are the strategies that you can share in dealing with different difficulties, challenges in your business? Siyempre sa lahat ng mga restaurant business is maraming talagang multiple challenges talaga yan eh. So, ang unang-una kasi dyan, yung demand forecasting. Hindi po siya available. I mean, pag tinanong ng waiter, kung anong order mo sa customer, ako bilang customer, ayokong sasabihin sa akin na, ay, hindi po available yan. Opo. So kami, we want to make sure na lahat ng nasa menu na Lahat available. Yes. Mortal sin pag sinabing hindi siya available. So yung demand forecasting na alam namin, at least meron kaming 2-day stock level na mini-maintain. 2-day stocks level kasi kunyari, for the day, magkaroon ng demand, dumami tao. At least 2 araw yung stocks mo. So hindi ka pa rin mag-out of stock. So yun yung pinaka-challenging talaga kung dapat lahat ng pagkain mo gumagalaw. Yes. Dapat meron ka palagi. Hindi pwedeng basta bibili ka lang. Tapos pag nakikita mo sa rep mo, bulok na, panis na, tatapon mo. Yun yung mahirap. Kasi pera lahat yun. Yes. Sayang. Pera, sayang. So yun yung talagang nakita ko very challenging pagdating sa restaurant. Aside from the fact na siyempre, kung may stocks ka, ang dapat mong malagaan yung customer. Yes. Yan. Yung customer service. Yes, we know for a fact na yung sinasabi natin, customer service. But the fact is, you have to manage the customer. May mga customer na yun yung gusto niya. So tignan mo kung kaya nyo ibigay. Kung hindi, you have to talk to the customer na hanggang dito lang po kasi ang kaya namin. At least para maintindihan. The right way. Parang hindi mo pwedeng sabihin no. Yes. Laging, sige po, titingnan ko po. And then you go back to the customer saying na, sige po, kaya na. Para bumalik sila na bumalik. Yes. Next question. How do you define success for your business and how do you measure it? I think the definition of success, pag nakikita mong balik ng balik yung mga customers. Laging loyalty. Makikita mo na from that customers, yung kasama nilang kumakain, babalik, iba na naman kasama. So, mas dumadami. Kasi mas masarap yung word of mouth eh, na parang, madalas yan eh, pag nakakausap ko yung mga customer, kasi sinabi na kaibigan ko na masarap daw dito, kaya nagpunta. So,
alam ko na may nanggaling dito na nagsabi. So, pag yun na yung narinig ko, sabi ko, eto na. Nakikilala na kami. Ngayon, para kayo makilala, para masabi ng customer na babalik kami at para niya sabihin na, sige, i-refer ko to sa kaibigan ko. Kailangan yung food mo consistent. And that's one thing na pwede namin pagmalaki sa inyo po yan. Kasi pag kumain ka sa Candon at kumain ka sa Maynila, pumunta ka rin sa Pateras, pumunta ka ng Pasig, isang lasa. Naka-maintain yung lasa. Hindi mo iisipin na bakit ganun, magkakaiba naman yung cook. Yun yung sikreto namin na dahil kay Jonathan Salvador na siya lang nag-conceptualize ng mga menu namin, tinitrain niya yung mga cook namin, iisa talaga ang timpla. So talagang pag tinanong ng customer, pare-pare ba yung pagkain nito? Dito, tsaka sa Pasig, sa Kanto, sabi namin, no. And then, actually, lalo na ngayon, Pateros, Pasig, kalapit lang. Natatry nila. Pagdating doon sa Pasig, alam nila kung ano yung kakain nila. Kasi natikman na nila sa Pateros. So, yun yung number one talaga na malalaman mong successful na pag ang food niya, consistent na. Hindi siya yung, kahit nga sa Jollibee, di ba? Yun yung sekreto, di ba? So, I think that is the best part na talagang yung masasabi mo na successful ka.